Magandang umaga mga kabay. So meron po tayong estimate dito. Wala po itong job order dahil inaantay ng customer. So ang model nito mga kabay, DWD024. 1/2 capacity na ang chuck niya mga kabay. Hanggang 13 mm yung kaya niyang ipitin. Ito yung may hammer, may reverse, may variable. Pero ito mga kabay, ayan medyo bago pa talaga, ayan nga lang parang ano na, ang daming alikabok sa loob. So iti-testing natin. Ayan po, wala po siyang power. Ayan. So pag mga ganito mga kabay, unahin nyo nang check yung cord. Sunod, switch. Pag wala pa rin, carbon. Tapos pag wala pa rin, field coil. Ayan. So ito mga kabay, bubuksan natin. Alamin natin kung bakit ayaw niyang gumana. So ayan mga kabay, naluwagan ko na yung screw. So bubuksan natin. Ayan, maraming alikabok. Tapos unahin natin ng test yung cord. Ayan. So angat nyo lang yung, ayan, ito po. Para kitang kita. Ayan. So ito yung cord mga kabay. Ito yung ititis nyo. Yung brown tsaka blue. Ayan. Yun po yung cord nya. So ititis natin yan. Check muna natin yung tester. Ayan, gumagana. So ayan, yung brown mga kabay meron. Ayan. Lipat tayo sa blue. So ayan. Ibig sabihin mga kabay, hindi siya putol sa cord. Ayan. Ngayon, dito naman tayo sa switch. Ayan. So, yung switch ito mga kabay, ito po yung connection niya. Ayan. Yung puti. Ayan, ito. Tsaka yung brown. Ayan, ititester natin yan mga kabay. Ayan. So ayan, meron mga kabay. So wala siyang problema sa switch. So dito tayo sa carbon brass. Ayan. Ayan po yung carbon mga kabay. Ayan. I-test natin yung carbon. So meron din siya. Ngayon, tatanggalin natin tong carbon. Ayan, pareho. Yung dalawa. Ayan. Susungkitin nyo lang yan mga kabay. Aangat yan. Ayan. Ayan. Tapos ito ang ititest nyo. Kasi meron siyang parang fuse. Ito. Ito kalimitan na sisira. Pwede nyong erekta yan. Tanggalin na to. Ayan. So testerin natin yung kabilang brass holder. Ayan. Meron to. Yung pula, ito. So ayan mga kabay, walang contact ito. So nandito ang sira. Ito. Ayan mga kabay, tatanggalin natin. Ayan. So ito ang problema mga kabay. Ito. Tingnan nyo. I-test natin. Ayan. Meron siya konti. Siguro pag ginalaw-galaw to magkakaroon to. Pag pinigpiga-piga. So wala talaga mga kabay. So bubuksan natin ito mga kabay. Ito. So yan mga kabay, bubuksan natin ito. Ito kasi yung kalimitan na sisira dito eh. Para kasi siyang, hindi ko alam kung anong tawag nito. Fuse yata ito eh. Fuse. Ayan o mga kabay, putol o. Tingnan nyo. Yan. So dapat dito yan nakakonect. Ayan.
So, pwede nyong putulin yan mga kabay, pwede nyo ring ihinang. Ayan. Para sa susunod, siguro sa ano to mga kabay, ang purpose nito, para siguro pag tumaas yung kuryente, ayan, so ito lang yung masisira kung sakasakali. Ayan, yun yung pagkakaintindi ko mga kabay. So ito mga kabay, ihinang natin to. Ayan. Pero kung wala kayong panghinang mga kabay, pwede nyong putulin na lang to. Nakadiretso siya. Kasi nagawa ko na rin yan dati mga kabay. Wala naman siyang problema eh. Ayan. Kapag nasira ito, kung wala naman kayong panghinang, pwede nyong putulin na lang yan. Tapos diretso nyo ng kabit. Ayan. Pero ngayon mga kabay, ihinang ko pa rin siya. Kasi baka tawag nito, baka ayaw ng customer na walang ganito. So ihinang natin to mga kabay. Ayan, hinangan natin. Tapos ito rin lagyan natin ng hinang para po siya dumikit. Para dumikit. So ayan na mga kabay, nahinang na po natin. Ngayon titisterin natin kung magkaroon na siya ng contact. Ayan. Testirin natin dito, dulo-dulo. So ayan mga kabay, meron na. Ayan. So ngayon ibabalik natin. Lagyan muna pala natin ng electrical tape. Ayan, tapos ikot lang natin. At baka maputol. So ayan mga kabay, nalagyan ko na siya ng electrical tape. So balik na natin to. So ito mga kabay, nakatusok lang to sa switch. Pag kinakabit nyo, itutusok nyo lang siya. Pag kinalas nyo naman, gagamit kayo ng pangsundot. Ayan. So okay na. Babalik natin to. Ayusin lang natin yung wire mga kabay na walang maipit. Dahil pag naipit yan, sigurado problema. So ayan mga kabay. Ayan, balik natin siya kung saan siya naka-posisyon. Ayan. Balik na natin yung carbon brass. At syempre yung wiring, safety natin. Ayan, na hindi siya maipit. Ayan. So ayan na mga kabay, yun na po yung itsura niya. Yun, nalaglag yung selector hammer. Nalaglag. Ayan. So sasara natin mga kabay para matesting natin kung gumagana na. So testirin muna natin ulit kung meron na siyang contact. Bigayin natin yung switch. Ayun o, pumapalo na yung tester mga kabay. Ayan. So bago natin isara mga kabay yung screw, titesting muna natin. So ganun lang mga kabay ang gagawin nyo kapag biglang huminto yung drill nyo. Buksan nyo lang. Basta tatandaan nyo mga kabay, tingnan nyo yung wire kung paano nyo binaklas. Alamin nyo kung saan siya nakaposisyon para hindi kayo mahirapan pagbalik. So ayan, testing natin ulit. Malakas yung hammer niya mga kabay. Ito drill. Reverse.
Yun, forward. Tapos yung variable, depende na lang sa pagpisil nyo ng trigger. So, yun lang mga kabay. Maraming salamat sa panunood at pa-like and share na rin po. Yung ginawa ko na ganun mga kabay, hininang ko, pwede nyo rin yung putulin. Kung halimbawang lagi siyang paulit-ulit na lang na ganun ang nangyayari pag ginamit nyo, namamatay. Tanggalin nyo yun mga kabay, idiretso nyo. Pero yung sa akin, binalik ko pa rin siya sa dati kasi bago pa naman siya. Sayang naman. Tsaka safety din naman yun kasi hindi naman ilalagay yun dun kung wala siyang pakinabang. Ayan. So yan lang mga kabay, maraming salamat sa panonood at pa-like and share na rin po. At syempre po, baka naman pwede makahingi sa inyo isang subscribe dito po sa aking YouTube account na Inom Tabay. So maraming salamat. Bye-bye.